Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Duha ka mga tinun-an patay sa pagpamusil sa tunghaan sa Zamboanga City. Tungod dini, mga tunghaan sa Sugbo gipahugda na sa PNP. Hilabihang disinformation bahin sa bakuna, batok tipdas, gikasubo o gikondenar sa Mandawi City Council. Department of Health may pahimangno nga moresulta kini sa laing outbreak. Flood control project sa gobyerno, gikwestiyon ni Senador Ping Lacson o manatagamtaman ang baha sa kauluhan. Kalabira sa tao, nakubkuban sa South Road Properties, syudad sa Sugbo. Tagtungod sa patayng lawas, giila pa sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot atong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, duha ka mga tinun-an ang nakalas human sa natabong pagpamusil sud sa Ateneo de Zamboanga Campus. Lakip na niini ang gituoang responsable sa pagpamusil. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Patay ang duha ka mga tinun-an sa nahitabong pagpamusil sud sa Ateneo de Zamboanga Campus ning Martes sa buntag. Lakip sa mga nakala sa maong insidente, ang giingong usa ka gituohang shooter nga nagdaog high-powered nga armas og .45 caliber pistol. Matud ni Zamboanga City Mayor Kaimer Olaso nga nahitabo ang maong pagpamusil atol sa pagsugod sa klase. Base sa pasiunang investigasyon, unang gitirahan sa maong shooter ang magtutudlo. Hangtod nga nibalhin ang maong responsable sa pikas kwarto og way swerteng na among ang usa ka tinun-an. Duha ka mga estudyante ang gikatahong naangol sa maong insidente. Gikumpirmar usab ni Mayor Olaso nga nigamit ang shooter og body camera aron i-live stream ang binuhatan. Apan gituohang nikutlo usab sa kaugalingong kinabuhi ang namusil. Padayon ang subsob nga investigasyon sa PNP ug DSWD bahin sa insidenteng may sangpot sa grabing kaguliyang sa mga ginikanan og magtutudlo. Kontrolado na ang sitwasyon sa tunghaan ug ipapauli na ang mga tinun-an. Daling gisuspenso sa Bureau of Customs ang usa sa mga customs police personnel nga nag-iya sa armas nga gigamit sa shooter. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gobernador Pamela Baricuatro mimando sa pagpatuman sa heightened alert sa kapulisan sa tanan nga mga tunghaan dinhi sa probinsya sa Sugbo. Subay kini sa natabong pagpamusil sa pribadong tunghaan didto sa Zamboanga nga mikalas og duha ka kinabuhi. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gimanduan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang kapulisan sa probinsya sa pagpaygayon og inspeksyon sa tanang tunghaan aron pagsiguro sa kaluwasan sa mga tinun-an. Matod sa gobernador, nga gikinahanglan ang pagpatuman sa heightened alert alang sab sa seguridad sa publiko. Kinisubay sa natabong pagpamusil sa Ateneo de Zamboanga University sa Zamboanga City nga niresulta na hinuon sa pagkamatay sa duha ka mga tinun-an ug pagkaangol sa uban pa. Subay ni ini gipaybaw sa gobernador nga gimanduan sab ni Cebu Provincial Director Colonel Abubakar Mangelan Jr. ang pagdeploy sa mga police officers sa mga tunghaan sa probinsya. Gipaagi kini sa One Police to School Deployment Scheme aron masiguro nga luwas ang mga tunghaan sa mga syudad ug lungsod sa probinsya.
Subay niini isip usa sa dako nga syudad sa lalawigan sa Sugbo, si Talisay City Mayor Gerald Samsam Gulyas sa iyang bahin mipadayag sab sa iyang kahangawa sa sunod-sunod nga panghitabo sa pagpamusil sa mga tunghaan nga mikalas og mga tinun-an. Stuff done. But with things that are happening now, I have to talk to the police. Someone told me about kung naay mga earthquake drill, naay mga fire drill, and all other things. Naman sa mga active shooter drills that we can do. But it's something that I have to talk to the police. But we have to be prepared if ever. Hopefully di mahitabo, but we have to be prepared if that happens. Lakip sa gihimo sa Dakbayan sa Talisay ang anti-bullying ug cyberbullying seminar sa mga tunghaan ug sa mga magtutudlo ingon man ni palit sab kini og usa ka gatos ka mga metal detectors para sa mga tunghaan sa syudad uban sa training sa insaktong paggamit niini. First of all, it's really a cause of concern. Cause for concern, everything that's going on as far as kanang masakitan ko isip ko sa ka-parent na mahadlok na noontan paskwilahon na itong mga tagsa ka mga anak. Especially with what happened in Tacloban and now in a private school in Mindanao, I think. So, ang ako lang, what are the steps that the city has taken? First of all, we wanted to look at the root cause and why people do this. And maybe it's cyberbullying, it's bullying. So, we had a bullying seminar with all our schools, all our guidance counselors, na naalang untay mekanismo na pwede duulon ng mga bata if they are being bullied. Na mekanismo na maabot sa saktong mga tao, sa kapulisan, sa gobyerno, para kubaw ang mga estudyante that they have really someone to talk to when they are being bullied. Niadtong Hunyo, una nang giestablisar sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo ang usa ka hotline aron pagtubag sa mga complaints ilabi na sa bullying ug cyberbullying sa mga bata ug tinun-an sa probinsya nga mao kini usa sa gilantaw nga hinungdan sa managsunod nga insidente. Ang maong paagi gihimo pinasubay sab sa pakig-alayon sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO o Provincial Youth Development Office kon PYDO. Kini aron nga mag-designate og mga focal persons nga maoy mo manage sa maong hotline. Tinguha niini nga dili mahitabo sa probinsya sa Sugbo ang susamang mga insidente nga makahatag og risgo ug kahadlok sa mga tinun-an. RV Veloso, CCTN News. Mandawi City Police Office naka-alerto human sa pagpamusil sa usa ka pribadong eskwelahan sa syudad sa Zamboanga. Seguridad sa mga tunghaan mas gipahugtan sa ilang mga kawani. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa command center sa Mandawi City Police Office, hugot nilang gimonitor ang nagkadayang lugar sa syudad. Lakip na ang live monitoring gikan sa mga CCTV sa syudad sa City Command Center nga gikonektar sa MCPO. Aduna usab live monitoring sa nagkadayang police station ug ang pinakabagong gipatuman ni atong Hunyo mao ang monitoring system alang sa mga eskwelahan. Live nga gimonitor sa MCPO ang sitwasyon sa mga tunghaan gamit ang cellphone sa mga eskwelahan pinaagi sa Zoom meeting. Tabang-tabang mitanan karon para bantayan o paigtingon ang seguridad sa atong mga schools. With the recent incidents, makita na din sa atong command center na we encourage all schools to have cameras, no? Zoom cameras na nakahook sa ato ang command center so that matabangan sila. Gipatuman kini human sa pagpamusil sa tunghaan sa Tacloban City. Subay sa bagong pagpamusil sa pribadong tunghaan sa Zamboanga City, naka-alerto usab ang MCPO. Regular silang nagpakatap og pulis sa mga eskwelahan. Nagsugod ang deployment sukad Enero apan gihingusgan ni atong Hunyo tungod sa mga insidente sa pagpamusil. Gikatakda usab ang pagpinirmahay sa Memorandum of Understanding tali sa kapulisan, lokal nga panggobyerno, Department of Education, Commission on Higher Education ug uban pang stakeholders alang sa mas hiniusa o koordinado nga seguridad sa mga eskwelahan. In emergency cases, we can immediately go inside the schools, it being also a safe haven, and we have direct contact with the school principals, you know, and then actually we have all our station commanders na IGC kada area, no, so sila mag-interact every day on a daily basis kung na ay mga concerns and everything kasi gamay nga istorya. Lakip sa mga lakang ang strikto nga inspeksyon, aktibong shooting drills o anti-criminality lectures. Mary Rose Sagarino, CCTN News.
Gikampanya sa Mactan, Cebu International Airport Authority ang luwas nga pagbiyahe sa kahanginan ning pagsaulog sa Safety Week. Pinaagi sa serye sa mga hisgutanan o information booth sud sa mga tugpahanan ang panawagan nga likayan ang pagpalupad o bisan unsang mga butang duol sa tugpahanan. Gipasabot sa Civil Aviation Authority of the Philippines nga gidili ang paggamit og drone o pagpalupad og mga tabanog kay mapiktuhan man kini sa pagbiyahe sa mga abyon. Apil na usab ang paglikay sa paggamit og lasers nga makahatag kini og kasamok ngadto sa mga piloto. Gipanguluhan sa MCIAA General Manager nga si Julius Nere ang pagsaulog sa Safety Week kuyog ang uban pang mga airport officials. Kagamanan sa dakbayan sa Sugbo miklaro nga wa sila giilisang kontraktor aron pagtiwas sa Cebu City Medical Center nga building. Samtang nanginahanglan usab si Mayor Nestor Archibal og dugang pundo gikan sa nasudnong kagamhanan alang sa maong tambalanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitataw sa Cebu City Government nga wala sila nag-ilis og contractor aron hingpit lang nga matiwas ang katukuran sa Cebu City Medical Center building. Matod sa Chief of Staff ni Mayor Nestor Archibal nga si Kenneth Cesar nga ang dakay construction mo'y nitiwas sa mga hospital rooms ug ubang pasilidad nga itukod gikan sa ikaupat hangtod ikaunom nga andana. Sumapa ni Cesar nga igulang gi-implement ubos sa katungdanan ni Mayor Nestor Archibal ang kontratang giandam sa miaging liderato. Sukwahi sa mong pasangil sa ubang kritiko. Gitingwang mahuman sa city government ang Phase 3 sa CCMC building karong December 2026. But actually sa sayang original plan, kuan man siya kanang commercial ang sa silong. So na yung mga area sa first, second, third nga dili angay pero atong gigamit temporarily tungod kay wa mahuman ang 4, 5, 6. Samtang naninguha ang syudad nga makabaton og igong pondo aron mahuman sa hingpit ang katukuran sa CCMC building human sa kapin usa ka dekada. Sa miaging semana nagpakisayod si Senador JV Ejercito sa kahimtang sa CCMC building kuyog ni Mayor Archibal. Maong nanginahanglan ng mayor og 400 million pesos gikan sa national government pinaagi sa mong senador aron nga matiwas ang maong tambalanan. Gisiguro sab sa city government nga hingpit nang mainagurahan ng CCMC building sa higayong makumpleto ang tanang mga pasilidad o gikinahanglang mga kahimanan. Kanang tulog-anda na nagpadayon man ang pagdawat atong mga pasyente. Nanatay yung mga 200 plus average per day sa atong outpatient department. Nanatay mga 65 patients per day sa ato ang gidawat sa emergency department. And the rest of the wards may accommodate og 200 beds patients in a day. Ian Navarro, CCTN News. Musunod, hilabihang disinformation bahin sa bakuna batok tipdas. Gikondenar sa Mandawi City Council. Flood control project sa gobyerno, gikwestiyon ni Senador Ping Lacson. Kanaguban pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsuon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan
pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tao nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ang ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. When your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule, there are best outcome. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrink yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang Ani o Kita. Season 7. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo! Sinisibo, sinisibo for your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight the transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo offers you to have fiber optics For your viewing experience, perfect and clear so far. so great and affordable for you to enjoy. Sinisibo! Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! You're giving your all in His glory, touching each heart and soul by spreading His words and wonderful deeds that send forth His kingdom. It's love that you feel, that you care for all who have gone astray. You show them the way that leads to His full of
Balik sa ato mga balita, National Bureau of Investigation dinhi sa Region 7 mibutyag nga gamay ra ang mga tungaan nga nimipahimos sa Active Shooter Preparedness Seminar dinhi sa Sugbo. Kini aron unta magiyahan ang sektor sa edukasyon unsaon pagtubag kun adunay pagpamusil sa sulod sa tunghaan. Ang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gamay ra ang mga tunghaan nga ni-avail sa libreng Active Shooter Preparedness ug Prevention Seminar nga gipanguluhan sa National Bureau of Investigation kun NBI-7. Kiniboy gibutyag ni Maria Contessa Lastimoso, ang spokesperson ug information officer sa NBI. Sagad sa mga ni-avail sa libreng seminar ang mga pribadong tunghaan. Apan walay mi-avail niini gikan sa pampublikong tunghaan. Matod sa NBI-7 nga mipadala na sila og suwat sa mga pampublikong tunghaan sa syudad sa Sugbo. Apan sa kasabtangan mga pribadong tunghaan lamang ang nisanong kanila. Nalakip na niini ang St. Teresa's College, Bethany Christian School, University of Cebu ug Redemptorist Seminary. Una na nga gialarma ang mga otoridad ug ang mga tungaan lakip na ang mga ginikanan nga gikinahanglang mahibaw ang mga tinun-an kung unsa ang angay buhaton o galing dunay susamang panghitabo sa pagpamusil. Subay niini na nawagan ng NBI-7 nga hatagan og gibugaton ang pagpaubos sa insaktong training aron nga mahibaw kung unsay angay buhaton ug unsay mga angay nga likayan kun dunay mamusil. Ang buhatan nagsugod kini paglusad sa libreng seminar ni adtong Hulyo subay sa netabong pagpamusil sa Tacloban. Gisundan sa lain pang insidente sa pagpanunggab sa kauluhan nga naglangbigit gihapon sa mga tinun-an. RV Veloso, CCTN News. Nagkadayang post sa social media gitudlo nga rason sa pag-ubos sa pagbabakuna batok sa tipdas sa dakbayan sa Mandawi. Subay niini gikondina sa konseho sa syudad ang hilabihang disinformation batok sa kampanya sa pagbakuna sa gobyerno. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gikondinar sa konseho sa syudad sa Mandawi ang mga social media post nga nag-auhag pagdili sa pagbabakuna sa ilang mga anak batok tipdas. Kini ang gitudlo nga hinungdan sa pagkunhod sa measles rubella vaccination campaign sa syudad. Sa unang simana sa kampanya, 3,000 lang sa kapin 30,000 ka-target nga mga bata ang nabakunahan o 10% lang. Kapin 500 nga inahan ang natalang mibalibad matag adlaw sa pagpabakuna sa ilang anak. Mato ni Konsehal Raul Kevin Cabahog nga pipila ka ginikanan ang nahadlok tungod sa mga video ug post sa social media nga nagkwestiyon sa kaluwasan sa bakuna o nag-ingon nga kini makadaot sa mga bata bisan walay klarong ebidensya. Uyawan ang Department of Health na hanuman ni law. And also of course City of Mandawi. So that's why we found out na tungod jud aning social media. So there are a lot of people who are posting na anti-vaccination. Na dili daw pa-vaccine, kay tungod na mahitabo sa bata. And tungod na yes na mga nahitabo na gipang-post na it was not proven na it is because of Mato ni Cabahog nga respetado ang katungod sa mga ginikanan sa pagdumili apan delikado kung ang uban aktibong mga paniya batok sa pagbakuna kay mahimong mosaka ang risgo sa tipdas o uban pang vaccine preventable diseases. These are tested already na kung mapavaksin na itong mga bata, itong mga ani na makaproteher yun. Makaproteher. It's been decades already na kabawta na nakaproteher yan. What if kung si Bakulayo ito, dili makavaksin, then mubalik na unya ng mga sigitas mga bata. So, di ba? Hopefully not. Hopefully not. Giyawag ni Cabahog ang publiko nga susihon pag-ayo ang mga health information nga makita online og mosalig sa mga health professional o opisyal nga health agencies. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Posibleng outbreak sa measles gumikan sa halapad nga disinformation gikabalakan sa Department of Health dinhi sa Region 7. Anaa pa lang sa 12% sa mga bata ang nabakunahan batok sa tipdas Lukop, Central Visayas. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Mas gikabalakan sa Department of Health 7 ang posibleng outbreak sa tipdas kung measles rubella isip resulta sa grabing pagkuyanap sa fake news bahin sa mga bakuna. Gikasubo sa Regional National Immunization Program Coordinator sa ahensya nga si Dr. Faith Curaraton nga daghang ginikanan ang nahaylo sa disinformation gikan sa social media bahin sa MR vaccine. Gikan sa 630,000 kapin nga target sa mga batang nabakunahan batok tipdas, anaa pa lang sa 12%
100% o dili mo menos sa 70,000 ka mga bata ang nahatagan niini. Pipila sa mga sintomas sa tipdas ug tipdas sa hangin mao ang grabing hilanat, pagpanghubag, pagpamuwa sa panit kon rashes ug uban pa. Matod sa DOH-7 nga delikadong musangpot sa outbreak kung matakdan man ang bata sa maong sakit ug walay igong proteksyon sa lawas. Nobody can tell when a person will die, the same as in Anna, so we can never tell when an outbreak will happen. This is just one way to prevent. Niya pag-usab sa punto nga nahimong subject sa pagpanaway ang mga healthcare workers ug ubang mga doktor nga nanuri sa kabalayan alang sa nagpadayong measles, rubella supplemental immunization activity. We were already called na demonyo. I think you've seen that. We were called Bobo, Department of Health. We were also called names already. So that hurts us. And then we were already told kay mo fight back naman good ang uban professionals nato mga colleagues, of course, no. Hinuunay mong subsobang information drive bahin sa bakuna, batok tipdas gikan sa kabalayan, kabarangayan apil na ang social media. Sunod nga himuon sa DOH-7 mao ang pagpakigalayon sa ubang mga ahensya aron ipasabot ang benepisyo sa mga bakuna, apil na ang ubang mga vaccination programs nga gipatuman sa gobyerno. Sa habig usab sa LGU, gisiguro ang tumang kaluwasan sa mga health workers nga nanuroy sa kalungsuran. Mato di Capital Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan nga dunay task force ang lalawigan sa Sugbo aron gawas nga gwardyado ang mga vaccinators nga nanuroy, palapdan pa usab ang pagpasabot sa bakuna, batok tipdas uban ang lokal nga kagamhanan. We're continually soliciting feedback sa ilang experience on the ground. Pero hopefully dili ta maabot na point. Mong gidasig sa DOH-7 ang mga ginikanan nga panalipdan ng mga anak nga nasa 6 to 59 months old, batok tipdas pinagi sa libreng pagpamakuna nga mo'y gipanghatag sukad sa nangaging mga katuigan. Gian Navarro, CCTN News. Dakong problema alang sa probinsya sa Sugbo ang maayo og permanenteng supply sa kuryente sa tanang kabalayan ug establishmento. Kini ang nahimong panahom ni Governor Pamela Baricuatro human natagamtaman sa kalungsuran ang kakuwang sa supply sa kuryente. May resulta sa rotational brownout sa mga lungsod ang kapin usa ka buwan nga red ug yellow alert status sa Visayas grid. Mato di Baricuatro nga misaka ang gipangayong supply sa kuryente sa probinsya ug 150 megawatts matag tuig ug nagsalig gihapon sa imported nga power supply. Baong umulon sa gobernador ang Provincial Energy Master Plan isip sumbanan sa mga ahensya ug ubang sektor aron pagsulbad sa nagkanihit nga supply sa kuryente. Ka-epektibo sa ubang mga flood control project sa nasod, gikwestiyon ni Senador Ping Lacson. Subay kini sa nasinating pagbaha, ilabi na sa kauluhan, gumikan lang sa hanging habagat. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Flood control o uncontrolled flood? Kini ang nimong pagkwestiyon ni Senator Panfilo Ping Lacson kung epektibo ba o nangapalpak ang mga flood control projects nga gipanghimo sa gobyerno. Pinagi siyang social media. Wala gikalipay ni Lacson kung giun sa paggasto sa Department of Public Works and Highways among proyekto nga mikabat tanan-tanan og dulan 2 trilyones pesos. Gikan kini sa tuig 2011 hangtod sa 2025 diin nagkadako ang gigahing budget sa flood control paglabay na sa mga katuigan ug sa mga administrasyon. So kanya tong 2018 ni saka og gatusan ka bilyon ka pesos ang budget sa gobyerno alang sa mga proyekto ug nagkadako paghihapon kini. Maong gikatingalahan ni Lacson kung nganong nangapalpak gihapon ang ubang flood control system sa nasod. Human nga ni gasto ang gobyerno og 350 million pesos matag adlaw. Kini ang nimong panahom ni Lacson human masayod sa grabing pagbaha ilabi na sa kauluhan sukad pa niya tong Lunes sa hapon human sa kusog nga pag-uwan nga dala na sa hanging habagat. Daan ang natribukar sa senador ang mga questionable flood control projects sa plenaryo ilabi na sa Bulacan ug Mindoro diin gipaugbos kini sa makuting investigasyon. Sa wala pa ang nimong gubot nga nilahugay sa Senado nito Mayo ning tuiga, gikasubo ni Lacson kung nganong wala na mirma ang ubang mga sakop sa gihimong committee report bahin sa nihimong investigasyon sa flood control scandal sa miaging tuig. Gian Navarro, CCTN News.
Susihon sa Cebu City Government ang mga land developers sa Bukirang Bahin kung epektibo ba ang ilang flood control system sa Kabalayan. Nangayo ang buhatan sa mayor og detalye sa mga detention ponds ug flood mitigation structures gikan sa 65 ka mga developers sa Bukirang Bahin sa Cebu City South. Subay kini sa nasinating mga pagbaha sa bagatang Bahabig sa syudad human sa sagunsong mga pag-uwan sa nang-aging mga semana. Matod sa Chief of Staff sa mayor nga si Kenneth Siasar nga makikita sila sa mga developers sunod semana aron sukit-sukiton ang mga gipanghimo. Makigalayon usab ang buhatan sa mayor sa City Legal Office alang sa sunod nga lakang kung nagmalapason man ang developer. Mangunay ang Cebu Provincial Government sa pagpalambo sa mga pasilidad sa Lamak Elementary School sa lungsod sa Pinamungahan. Napirmahan nilang Governor Pamela Baricuatro o Mayor Glenn Baricuatro ang Usufruct Agreement aron gamiton ang yutang gipanag-iya sa lungsod sa pagpadako pa sa maong tunghaan. Gikatakdang itukod sa provincial government sulod sa 450 square meter nga luna ang usa ka 2-story school building ug usa ka smart school building. Samtang gamiton ang laing 576 square meters nga luna aron itukod usab ang covered court ug uban pang mga mahinungdanong pasilidad. Musunod, kalabira sa tao, nagkubkuban sa South Road Properties, syudad sa Sugbo. Kanaguman pa mga balita sa magbalik sa Sayri 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka diri
kayo. Nagpuyap-puyap na ka. Kinsa man ang mo ang masakitin ako din ay karon ha. Kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot na di. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o ka na imong mga babae. Kasuko. Yung nananatong pa. Kaluoy ka ni Papa. Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Jesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Balik sa ato mga balita, gitubag sa mga otoridad ang bukog sa tao nga nakubkuban dool sa Panimay sa silangan nga konsilangan sa South Road Property siyudad sa Subo kagahapon. Nadiskubrihan sa usa ka backhoe operator ang mao nga bukog samtang naglimpyo sa mga sagbot. Na-recover usab sa mga otoridad ang sapatos nga mga sensiyo nga kwarta, pitaka o grilo nga posibleng gipanag-iya sa tagtungod sa patayng lawas. Nagigalayon ang Mambaling Police Station sa scene of the crime operatives aron pagsusi sa maong mga bukog. Padayon pa nga giila sa Cebu City PNP ang identity sa nakaplagan patayng lawas diha sa SRP. Crane operator sa usa ka mall nakalas human mabangga ang gimanehong motor sa gikasugat nga van sa Barangay Careta, Dakbayan sa Sugbo. Driver sa van gitanggong sa Traffic Enforcement Unit sa PNP. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Patay diha ang 38 anyos nga crane operator sa usa ka dakong mall sa South Road Properties human mibangga ang gimanehong nga motorsiklo nga walay headlight sa gikasugat nga sports utility vehicle alas 3:40 ganina kadlawon sa Isoriano Avenue, Barangay Careta sa sudad sa Sugbo. Ang biktima gila nga si Jimson Cañete Argoncillo, 38, taga Sitio Marna, Barangay Subangdako sa sudad sa Mandawi, ug kasamtangan nga crane operator sa usa ka dakong mall sa SRP. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office base sa pamahayag sa saksi nga nagsubay sa Isoriano ang
ang SUV nga Toyota Fortuner paingon sa General Maximum Avenue nga gimaneho ni Kevin Clint Obak, 33 anyos, taga Camellia Homes, Bangka, Lapu-Lapu City. Samtang ang biktima nagsubay usab sa Isoriano Avenue paingon sa SM City. O pag-abot sa mga dapit, sigon sa pamahayag ni Obak, nakarit lang kini nga mitipas ang motorsiklo nga mipaingon kaniya nga mahinungdan nga misuway siya og likay apan nabangga gyud kini sa iyang atubangan nga bahin. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang biktima gikan siyang motorsiklo ug nahagba sa gibanabanang umabot sa 4.5 metros ang gilayon nga may nakaingon sa iyang hinanali nga kamatayon. Human sa itabo, gikustriya sa kasamtangan ang driver sa SUV sa TEU ug giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Arnold Bustamante, CCTV News. Lalaki nga bag-o lang nakagawa sa Cebu City Jail, gipusil patay sa riding in tandem sa barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo. Ang maong biktima adunay kasong illegal nga drugas ug pagpanulis. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka ex-convict human po sila sa duha ka mga wala pa mayunhing lalaki alas 2:50 kadlawon sa sitio Smara, barangay Sambag 2 sa Dakbayan, Sugbo. Ang biktima gila nga si Paulo Moraldi Manzanero, 39 anyos, taga Quijano Compound, Virama, barangay Caramba sa Ciudad Sugbo. Sa inisyal nga investigasyon sa Bilana Police Station 2 sa Cebu City Police Office, nga samtang nanigarilyo sa kilid sa karsada ang biktima, duha ka wala mayunhing lalaki nga luwan sa usa ka scooter nga motorsiklo ang kanitnangan abot sa mga lugar. Ang backrider ang may kanaog ug dayong hulbot sa wala pa matino nga kalibre sa iyang armas nga giluklok sa iyang short pants. Ang biktima nga nakabantay midagan kini paingon sa interior nga bahin sa mga dapit apan gigukod ni sa suspek dungan sa pagpamusil niini. Human sa pagpamusil dali nga mibalik ang gunman sa nagpaabot nga motorsiklo sa gawas ug daing sibat sa wala matino nga direksyon. Ang mga sakop sa scene of the crime operation kon Soko nagakakuha og duha ka basiyo sa bala ug usa ka magasin sa kalibre 45 nga pistola nga dunay upat pa ka bala niini. Nana sa kustodiya sa PNP Crime Laboratory ang basiyo sa armas ug ang magasin nga habilin ato sa pagsibat sa suspek. Gingong bag-ong laya gikan sa Cebu City Jail ang biktima sa kaso sa illegal nga drugas ug doon nasabni kasong pagpanulis nga gisubay pa sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Padayon ang gihimong investigasyon sa Bilana Police Station kung kinsa ang duha ka mga suspek pinagi sa pag-backtracking sa mga CCTV camera ug unsa usab ang motibo sa krimen. Arnold Bustamante, CCTV News. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Cabales Tekling. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Your song. Your music. Your listening pleasure.